Tayo sa 33. Sa araw na yun, wag nang mahaba, wag nang bumaba ang nasa bubong at kunin ang magamit sa loob ng bahay. Wag na ring umuwi ang mga nasa bukid. Tandaan nyo ang asawa ni Lot. No? So, dito yung asawa ni Lot, makibigan, no? Diba, umalis sila doon sa Sodom. So, nagtakbo sila. No? Subalit, lumingon siya at naging haliging asin. No? So, yan. No? So, ang magdetry na iligtas ang buhay niya ay mawawala nito. Pero ang sinumang mawala ng buhay nga ay maligtas nito. Sinabi ko sa inyo, sa gabing yun, may dalawang tao sa isang kama. Kukunin ang isa at maiwan naman ang pangalawa. May dalawang babaeng nagsasamang nagigiling ng wheat. Kukunin ang isa at maiwan ang pangalawa. May dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. So ito yung tinatawag natin mga kaibigan na rapture, no? So ibig sabihin na pag tayo ay pagdarating ang araw na yun, no? Kung sino yung pipiliin ni Lord, ay parang mag-rapture siya, no? So ibig sabihin na lilipad, no? Tapos kukunin ang isa at maiwan naman ang pangalawa. Tinanong ni Jesus ang mga disciple, saan po ito mangyari? Tinanong si Jesus ng mga disciples, saan po ito mangyari? Mangyari, Lord. Sumagot si Jesus, kung nasaan ang bangkay, doon nagagather ang mga ibong kumakain ng mga patay. So ito parabola ang ginawa ng ating Panginoon. No? Parabola yung kanyang tinatawag natin na pagsabi sa mga alagad. No? So dito na po tayo sa 18 mga kaibigan. Ang parabola ng byuda at ng judge. No? So dito yung mayroong isang byuda. Yung byuda na ito ay may kaso yung anak. Kaya lumalapit siya doon sa judge para mapawalang sala yung anak niya. No? So ngun ang judge ay matigas, no? Walang kinatakutan. Subalit dahil sa palaging pumupunta ang balo, sabi ng judge, palagi akong ginagambala ng babaeng ito. No? Kaya ibigay ko na lang yung gusto niya. No? So ibig sabihin mga kaibigan na dito sa pangyayari na ito, basta ang pinakamahalaga sa atin ay ang prayer. No? Huwag tayong huminto sa ating prayer. So, mayroong isang director, no? Isang napakaano siya, tapos yung asawa niya ay, kasi lasinggero si director. No? So, ang asawa niya ay nag-pray. Sabi niya, hindi ko yan anuhin, no? Na pagdating sa bahay, pagalitan niya, o kaya anuhin, magagalit siya. Hindi, pinabayaan niya lang po, no? Ang ginawa po ng misis ay, nag-prayer siya, no? At alam niyo ba na, dahil sa kanyang prayer, sinagot ni Lord, no? At naging hindi na naglasinggero itong kanyang, si director hindi na naging lasinggero. No? So pag mag-inom, maliba, may beer, dala-dala niya yung beer na yan, no? Tapos paikot-ikot, no? Ibig sabihin hindi siya umiinom, no? So pakikisama lang. So yan, no? So yan mga kaibigan, no? Dito sa nabasa natin, no? So yung judge, no? So yung judge na yon ay naano siya, sabi niya, ibigay ko na po anong gusto ng babaeng ito dahil palagi akong dinidisturbo, no? Kaya ito ay, ang parabola na ito ay para sa atin, no? Yung prayer, no? Na pray without ceasing. No? So, wag tayong huminto sa ating prayer. Tapos sunod naman ay ang parabol ng Pharisee at ng tax collector. So, tax collector. So yan, ha? So alam naman natin yung tax collector sa panahon kasi ni Lord. Ang mga tax collector, ito yung mga tinatawag nila na mga mandaraya, no? So dito, ang parabol ng Pharisee at ng tax collector. Nagkwento din si Jesus sa parabol ng mga mataas na tingin sa sarili at minamaliit ang iba, no? So dito yan, no? Sa ating life, mayroon yan. No? So ngayon, sinabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa templo.
para mag-pray. Isang Pharisee at isang tax collector. Tumayo ang Pharisee at nag-pray. Ito sabi, Diyos ko, salamat mo kasi hindi ako katulad ng iba. Ito yung prayer niya. No? Mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa, o katulad ng tax collector na ito. Dalang bisis po akong nagpa-fasting sa isang linggo at nagbibigay ako sa inyo ng 10% sa sweldo ko. Pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector. Di naman lang siya makatingin sa langit. Sinusuntok ang dibdib at nagsabi, Diyos ko, maawa ko kayo sa akin. Makasalanan ako. Sinabi ko sa iyo. So yan mga kapatid, no? So dalawang nagpray. Yung isa, tinataas yung sarili niya. Ako nagtatayt sa ako ay nag-aayuno, ako ay mabait, di tulad ng ganito, hindi ako nangangaliwa, no? So balit itong tax collector, dinadadukan yung dibdib, no? Sinsuntok yung dibdib at nagmakaawa kay Lord. Tapos ito ngayon nangyari. So tingnan natin kung sino pinakinggan ni Lord, no? Tapos sabi dito, sinabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa paningin ng Diyos ang lalaking ito. No? So ibig sabihin na si Juan, yung tax collector, imbis na ang Pariseo, kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itaas. No? So ibig sabihin mga kaibigan, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala. Sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya hindi tayo perfect. No? Kaya aminin natin, ang pinakamaganda kay Lord ay aminin natin ang ating kasalanan. Ang pinakamatapang na lalaki sa buong mundo ay siyang umaamin ng kasalanan at siyang humihingi ng tawad kung magkasala. No? So, di ba napakaganda? Di ba mag-away yung mag-best friend? No? Sabi niya, friend, sorry, talagang nagkamali ako. No? Kasi minsan yung mga anak, no? Kaya ang mga anak minsan ay mag-PM kay daddy nila o kay mommy nila. Tapos bandang huli, ma-realize niya, sabi niya, Mommy, Daddy, I'm sorry. Naka-send ako ng message sa iyo na hindi maganda, no? Kaya sorry dahil lang doon sa galit ko, kaya nagawa ko pa ito. Sorry, Mommy. Sorry, Daddy, no? So, siyempre, ang Mommy naman at Daddy, hindi patawarin yung mga anak nila, no? So, yan. Kaya, ang mahalaga, inaamin natin ang ating kasalanan, no? So, mga kapatid ko, ilang minuto na lang. 8 na. So, tapusin na natin ito, no? So, ito yan, no? So, sa sunod na anuhin natin, no? So, blinis ni Jesus ang maliit na bato, no? Ibig sabihin na inanan ng Lord, no? So, kanyang binigyan ng blessings. Dinala ng mga tao kay Jesus ang mamaliliit na bata para i-bless, no? So, binis ni Lord ang mamaliliit na bata, no? So, ngayon, yung lumapit yung mga bata, ayaw na maalagad, no? So, balit sabi ni Lord, lumapit sila, no? So, gibliss na yung mga bata, no? Iwan ko kung ito mga kapatid. Ayaw ninyong lumapit ang mabata sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan kasi para sa mga kagaya nila ang kaharian ng Diyos. Yan, no? Tandaan nyo, ang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggi ng isang bata, ay hindi makapasok. Hindi makapasok doon. Tandaan niyo, ang hindi tumatanggap ng kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makapasok doon. So, dito mga kaibigan, ang mga bata kasi, tingnan natin, ang mga bata ay, halimbawa, oras ng kainan. Pupunta lang sila yan sa table, no? Pupunta lang sila sa pagkainan. So, dahil alam nila na kakain sila, no?
Tapos pag 'di ba ang mabata pag gutom na iiyak na. So alam nila na padidiin sila ng kanilang mga magulang. So ibig sabihin yung mga bata makibiyan ang isip nila na God will provide. So kaya ang kaharian ng Diyos ay katulad ng mga bata, no? So ibig sabihin mga kaibigan na ang ugali ng bata ay para sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Lord dito, hindi kayo makapasok sa kaharian kung hindi kayo magiging katulad ng kaugalian, ng ugali ng mga batang ito, no? Kaya love na love ni Lord yung mga bata, no? Sa oras ng kainan, pupunta lang sila sa pagkainan, hindi na iniisip ng mga bata kung saan kukuha ng pagkain ang kanilang mami at daddy. Ang mahalaga sa kanila na ang kanilang pagkain ay nandyan, no? Kaya tingnan natin, di ba, ang bata pag magutom sila, iiyak lang, tapos yan, padidiin sila ng mami o kaya kung sino man nagbabantay sa kanila. Yan ang ugali ng mga bata makibigan na dapat nating consider sa ating pananampalataya na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. So di ba napakaganda pag tayo ay may tiwala o kaya naniniwala o kaya may pananampalataya sa ating Panginoon dahil walang imposible kay Lord. Tayo mayroong hindi makita, subalit ni Lord nakikita niya yon. Mayroong siyang alam na hindi natin alam, kaya kailangan natin si Lord. So pag tayo ay wala, Diyos pa rin siya. Subalit pag ang tao, wala ang Diyos, wala tayong magagawa. No? So kaya anuhin natin. Kaya tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. At tulungan mo kami na ito ay aming isa puso at aming isa isip, ang aming isi-share, O Lord, sa aming kapwa. Lord, inaasa namin sa iyo ang lahat. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, dinadalangin namin ito sa matamis na pangalan. Yung anak na si Jesus na aming Panginoon sa pagligtas. Lahat po magsabi ng Amen. God bless us all.